Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. April 6 to 12. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, course watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details, para sa ano ba yun? Sa personal reading nasa baba ng video na to. General reading tayo, hindi to personal reading. Kunin mo lang sa'yo, itapon ang hindi sa'yo. Nangyayari, or mangyayari. Uy, we have the sun, no? Mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Pag hindi nag-connect at hindi naman nangyari sa inyo, ibig sabihin hindi nyo to energy. Gawin nyo lang itong guide, okay? Hindi ito ang magpapabago ng buhay nyo, kundi kayo pa rin ang mag-a-action para magkaroon ng pagbabago into your life. Pero ang ganda, umaysan ka. Okay, ang dami sa inyo na, alam mo yung napaka-very emotional nyo, pero pinapakita nyo sa lahat ng tao na masaya kayo. Pero, kung palaisip, nagiging emotional kayo sa iba sa inyo. Yun na nakita ko. May mga situation, ako na nakita na maaaring hindi pa tapos, sa nakita ko dito. Na maaaring nalilito ka pa sa direction mo o decision making to. Nagkakaroon ng mga reflection from the past. Ako nakikita dito, nagkakaroon ng emotional. As in. Wag naman sana lahat. May mga papuri or may mga i-imaginein ka o may mga iba sa inyo may inspire kayo sa mga uumpisahan nyo this time. Sa iba sa inyo may mga, kumbaga, iisipin mo, ay, ano kaya ganito? Imagining something. Yung mga pag-imagine. Ako nakita sa'yo. May paglipat sa iba, hindi ko alam in what way, o gusto mo bang lumipat, gusto mo bang umalis, o mag-iba ng lugar, parang ganon. And then, there's a new beginning happen sa buhay mo. Magkakaroon ng transformation sa ibang aspeto ng buhay mo, or you're thinking for a transformation to success. Pero magsasucess siya. So, nakita ko dito. May mag-open na bagong door sa'yo, sa rito. Ang kulang, yun na lang kung papasok ka dun, there's a victory and success. Kumbaga, may naghihintay na bagong opportunity sa'yo or idea man yan sa nakita ko dito. May mga happiness o may mga malalaman kang katotohanan o may sa iba sa inyo enlightenment kung ano yung mga kung ano yung umpisahan nyo o ano yung i-main concern or purpose nyo sa buhay. Pagbabalik ng sigla or confidence ang nakikita ko rin sa inyo, sa iba sa inyo, no? Handito rin yung sitwasyon na siguro iba sa inyo siguro there's a child ako nakikita. Either may anak ka or may parating na children, na bata, sa iba sa inyo. Sa iba naman, andun yung sitwasyon na you feeling young. No? O may mga umpisahan ka na talaga. Anak yung popo. A beginning of your life. Para may yung pag-umpisa. May movement ka. Parang may movement. Pero nagkaka-blockage sa nakita ko dito. Sana hindi, no? Kung ano yung mga blockage na gusto niyo ma-achieve, i-push forward mo yon sa nakita ko dito. Kasi may mag-open na door. May nag-open na door sa iyo. Yun. Tingnan natin ang energy mo, Capricorn. Maring Pisces, Sagittarius. Gagi. Diba, baliw lang. Leo. Oh, ano yan? Ano yan? And Libra. Energy ni Capricorn. Anak, abanay. Anong kalokohan yan? Makulit na anak ko yun. Oh, ayun na. Sino ang baliw? Ang baliw na anak ko. Ang anak, abanay. Ano po to? Wala. Yan. Okay, yung energy mo na nakikita ko sa'yo,
magulo yung isip mo. As in. Magulo yung isip mo, may mga gusto kang desisyonan together with your family or trabaho man 'to sa iba sa inyo, pero andun yung sitwasyon na indecision. Iba dito malilito kayo, yung energy or magkakaroon ng mga cancel or delay. Sa iba sa inyo ha. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng self-doubt or options, ganyan. May mga situation na hindi madidesisyonan kaagad sa nakikita ko dito. May mga ganong point. May mga, pwede siyang ma-cancel or ma-delay. Yun, may mga ganon. Medyo marami kang isipin actually dito. Marami kang isipin or magkakaroon ka ng mga frustration sa iba or thinking of or maisip mo isa negativity. Mga ganyan. May mga gusto kang i-pursue isang bagay. Kumbaga, yun ang nakikita ko dito. Pero, hindi ko pa nakikitang mag-a-action siya. No? Hindi ko pa nakita yung movement nito. Baka nga ma-delay siya. Yun. Kaya marami kang isipin this week na bagay-bagay. Ano nakita ko sa iyo. Sana iba sa inyo this week is walang magkaroon ng conflict, agreement, disagreement, or mairita, or walang tao ka na makausap na matataas yung ego niya, maging very defensive, or maaring ikaw to ha. Sana walang, malaki man o maliit yun ako, sana walang ganon. No? Meron pinag-uusapan when it comes to, sa iba sa inyo siguro, trabaho related na pag-aaway, o hindi pagkakasundo, or sa iba sa inyo, family, o magkakapatid. Merong pinag-usapan when it comes to a territorial. Ako nakikita. Anong parating kay Capricorn? Universe, explain nyo sa akin to. Anong ang ibig sabihin nito? Mga bagay na walang kasiguraduhan, ay, 3 of Swords. Three of Swords? Tingnan ko nga. Ang parating sa'yo, may makikipag-usap daw sa'yo. A person or makaka-receive ka na information, text, ganyan, sa isang tao na in a distance. Maaring kapatid mo, maaring anak mo, maaring kaibigan mo, o sino man siya sa nakita ko dito. Mahalaga to sa'yo, pero may marireceive ka daw information sa kanya. Or maaring kukontak to sa'yo or ikaw ang kukontak or information. Na parang may pinagdadaanan na hindi maganda sa nakita ko dito. Universe, pwede explain mo sa akin to? Pareho lang. May susuportahan ka ata. O hingi ng suporta sa'yo. Ano yung Tower? May tutulungan ka ata Parang may hihingi sa'yo ng tulong. Dito, or may susuportahan ka. Or hihingi sa'yo ng suporta itong taon. Parang may pinagdadaanan siya. Parang may pagdadaanan siya na isang sitwasyon na mahirap itong taon na to. Kaya ako connecto sa'yo. At ano pa ba nangyari? Universe. Maaaring may problema to sa pera o sa business niya. Ganyan. O baka itong taon na to, susuportahan ka niya. Ba't na dito universe Kalma ka lang no? Alam mo Capricorn, kalma ka lang pero nasasaktan ka. Yun na nakikita ko sa'yo.
nagpapakatatag ka, pero minsan nasasaktan ka. Parang may mga sitwasyon na pagtitiisan na pagtitimpian mo sa nakita ko dito. It's more on patient. Siguro sa iba sa inyo, when it comes sa trabaho or sa mga situation mo, andun yung ano yun, no, yung patient. Ang haba ng pasensya mo. Ganyan. Nagiging more on patient ka. Kasi, ang nakita ko sa'yo, nagtitimpi ka muna. Kahit nasasaktan ka na, magtitiis ka. Yun ang nakikita ko sa'yo. Yun. May kukonek sa'yo na may pinagdadaanan siya na hindi maganda. Painful. Yun ang nakita ko. Mayroong may mga calamity ako nakikita sa'yo. Calamity, crisis, disaster. Sa iba, hindi lahat disaster. Kailangan paghandaan mo na to ha. Maghanda ka. May mga ganun ako nakikita sa'yo. Siguro pangyayari to by April? 3 days? 3 weeks? 3 months? Ganyan. April, May, June, or July. Or 3 weeks man siya. Ganyan. May mga, there's a storm. Kumaga, iba dito is a storm. Iba dito is a deep hurt, disappointment, intense, emotional pain, lungkot, tears, trauma. I hope walang loss or walang mga sitwasyon ng pagguho or pagwasak. Sana walang ganun, no? Kaya, sinasabi dito na ngayon pa lang maghanda ka na. Sa nakikita ko dito. You need to be stable. You need to be strong. You need to be wiser. Ang nakikita ko dito, kailangan kang mag-think advantage. Yun ang nakita ko. Mag-save ka daw ng money. Focus and take it action. Kailangan mo ngayon is a solid beginning ng setting ng goal mo. Go to your plan and kailangan mo magkaroon ng self-development, lalo na with up sa money rin, sinasabi dito. Dapat iwasan ni Capricorn. Sana walang mawala, The Wheel of Fortune. Ano po to? Alam mo yung napapaano ko, tuwing baksak ng card, hindi ko alam kung anong hinga ang gagawin ko. Galileo. Okay, iwasan mo yung isang sitwasyon sa buhay mo na, kasi sa una sabihin ko sa'yo, there's a bad news. May bad news na magaganap. Hindi naman siguro kay lahat, sa nakita ko dito. Kasi yung cycle, may cycle ng buhay mo na mangyari. Is a bad news. Hindi naman lahat, ganyan. Iwasan mo yung isang sitwasyon na malaki progress ka. Or isang sitwasyon na you have a knowledge pero hindi ka mag-a-action or hindi ka gagawa. Iwasan mo yun. Kasi you have a knowledge na no? Tapos hindi mo pa siya actionan. Mas more kang mahihirapan at the end sa nakikita ko dito. Kasi nga, sabi ko there's a bad news. Andin yung wag ka lang, iwasan mo yung mag-relax ka lang. Tapos, wala kang actionan o gawin. Ganyan. Kasi nakikita ko dito, malalack of goal ka. May mga sitwasyon na magpapaliban ka o magkakaroon ng pagpapaliban. May mga sitwasyon magiging irresponsible or hindi mo ifa-follow yung naiisip mo. Yun ang nakikita ko. Minsan, yung iba sa inyo malalack of common sense kayo. Kaya yun yung mga iwasan nyo. Sasabihin ko na iwasan mo yun, yung malack of goal ka. Kasi there's a bad news in early matter. Ako nakikita sa'yo na magaganap. Na ikakadipbond mo. Yun. At magsisisihan mo. Kasi alam mo ni,
sa sarili mo. You need to trust more to your intuition. Ang nakita ko dito. Mag-save ka ng money ha. May taong hindi healthy. Nagkakaroon ng mga unhealthy lifestyle sa iba. Love. Kamusta ang love? Love is sa lahat. Sarili, kapatid, anak, kasama sa trabaho. Okay, when it comes to a love. Okay. Okay, when it comes to a love, ang nakita ko sa inyo is kahit na may partner kayo o wala, you're a person who want to be independent. Very independent nyo kasi alam nyo kung sino yung tao na bibigyan mo ng suporta, ng advice, ng love, or a person na bibigyan mo ng focus, no? Sa nakikita ko dito. Kaya yun nakita ko. You want to be independent ka talaga sa nakita ko dito. Iba sa inyo, maaaring may mga single na kayo, sa iba sa inyo, no? Maaaring iba sito is single, may mga sitwasyon talaga na nagkaroon ng sadness, pero isa sa inyo hindi pa nakaka-let go. Sa nakikita ko dito, maaaring nagkaroon na ng pagbablock o hindi na nag-uusap nitong tao na to, o maaaring kinat ka na niya or kinat mo na tong tao na to. Sa nakikita ko dito, pero nakakita ko sa kanya, kung kais magkahiwalay nito, gusto kanya kausapin. Sa nakikita ko dito, gusto kanya kausapin. Parang may gusto siyang i-clarity sa'yo or may gusto siyang alamin sa'yo. Yun ang nakikita ko. Or vice versa tayo. And then also, nakita ko rin tong tao na to is, nag-lie siya. Lie, dishonest, betrayal. Ganun. Or handun talaga yung pagtataksil niya sa'yo. Naging sneaky siya sa'yo. Ang dami niyang pagsisinungaling na ginawa sa'yo. Yun, hindi mo napansin kasi magaling kasi siya magsalita actually, And then now, maaring nalaman mo yung katotohanan when it comes sa kanya, nililoko ka lang, and now you're escaping dun sa sitwasyon na yun kasi alam mo sa sarili mo na it's not working to you anymore yun. Kaya, you leaving behind na yung part na yun, no? Nag-escape ka na dun sa bagay na yun. And nag-focus ka na ngayon sa mga gusto mong focusan this time. Yun nga lang, oo, may mga sitwasyon pa rin ako na nakikita na naiisip mo talaga siya, or vice versa tayo sa nakita ko dito. When it comes sa mga magkakaasawa naman dyan or hindi naman kayo nagkahiwalay, ganun lang talaga kayo. Nag-uusap naman kayo, yun nga lang, when it comes to feelings, you're hiding your feelings. Kahit na isa sa inyo is nagkakaroon ng feeling of sadness, hinahide nyo pa rin yun. Isa't isa kayo. Kasi, hindi yung pagiging independent person mo eh. No? Siya din naman yung partner mo sa nakikita ko dito. Kumbaga, sinusolusyonan nyo with your own yung mga nararamdaman nyo o yung mga pinagdadaanan nyo. Pero nag-uusap naman. Siguro pa nag-uusap na kayo, medyo okay na. Hindi yung ganun. Kamusta ang money ni Capricorn? Kasi kayo no? Mahilig kayo magmuni-muni, mahilig kayo mag-isa, ganyan. Sa nakita ko dito. Parang doon kayo nagkakaroon ng recovery pag nag-iisa na kayo. Okay. When it comes naman sa money, nakikita ko naman yung strong will mo na you are very care when it comes to money. Sa nakikita ko dito. Very care ka naman, baka nga iba sa inyo nagsisikreto, no? Nagkakaroon siya ng material success, no? Magkakaroon ka ng happiness when it comes sa money mo. Tuloy-tuloy mo lang yung pagkakaroon mo ng pag-organize ng pera mo kasi ang nakikita ko sa dito, as long as, kasi alam mo hindi yung pagsasakripisyo mo sa pera mo para sa pamilya mo. Baliktad no? At least, di ba, may napupuntahan yung pera mo. Kumbaga, pinag-iisipan mo talaga siya. Kasi may successful. Aangat nga yung pera mo dito eh. Maaari iba sa inyo, nagsisikreto kayo. Baka nag-iipon kayo ng secret. Or, hindi yung sitwasyon na you are sacrificing na magkaroon talaga ng ma-fulfill yung cups na yon kahit mahirap, yun, hindi para sa'yo, para sa pamilya mo. Ang nakikita ko dito. Sinasakripisyo mo
at nagtatrabaho ka at nagpupursige ka para sa pamilya mo, para sa mga mahal mo sa buhay. Either sa anak mo yan o ganyan. Sa nakita ko dito. Magiging okay siya sa nakita ko dito kasi andito si Sun. Yan, magkakaroon ng mga recovery or magkakaroon ng mga success o material success, happiness sa money mo. Basta ituloy mo lang yung, ano, baka nga busy sa inyo, baka iba sa inyo busy. Basta andun lang yung strong will mo, magiging okay. Kasi andito rin si Ten of Cups at saka si Sun, di ba? Ibig sabihin, you know, alam mo sa sarili mo paano magkaroon ng strategy sa pagpapatakbo ng pera. Ando yung balance eh. Kahit mahirap, kinakaya mo eh. Any opportunity, Capricorn, this week. Isa na lang to, anak. Ay, namatay yung iPad natin. Ano po to? Ano pong mangyayari? Okay. Magiging okay po ba? Devil. Hanap ako ng hanap ng butas, pero wala ba si Devil? Kasi may blockage, kaya kuha ako ng kuha. Para inahanapan ko na siya ng solution. Pero hindi eh. Naka-block siya eh. Ganun pa rin. Okay, andito yung situation mo. Ang opportunity mo, may tao makipag-usap sa'yo. Maybe your boss, asawa mo, karelasyon mo, o kasama mo sa trabaho, o kapatid mo, sa nakita ko dito, na mapoprostrate ka sa kanya, or masasaktan ka sa kanya. Ganun, sa nakikita ko dito. Either mag-away kayo, o hindi kayo magkaintindihan, or hindi yung situation na maaring may mga sasabihin siya sa'yo na, kasi ang nakikita ko naman sa'yo, patient ka. Kung sino man tong makakausap mo, magiging patient ka naman. Ang nakikita ko nga sa'yo, ano eh, i-analyze mo yung bagay na sasabihin niya sa'yo eh. Pero maguguluhan ka, sasabihin niya, maaring masaktan ka. Pero magiging ano ka, patient dun sa bagay na yun. Kung sino man itong makikipag-usap sa'yo dito. Maaring kasama mo sa trabaho. Or boss. Ganyan. Kasi may mga biglaang mangyayari. Iba dito kapatid nyo. Or anak. Parang ganun sa nakita ko dito. Bakit kaya ano, no? May taong galit sa'yo? Capricorn? Palagi ko nakikita sa'yo to eh. Parang ano, pinablock magic ka? Yung tao na to? May tao na may dark thoughts sa'yo. May tao may dark thoughts sa'yo. Masama yung pakay niya sa'yo. Parang ano siya sa situation na ano, salita. Salita to. Salita. Parang inaanuhan ka niya. Ingat ka na lang. No, kung sino man tong tao na to. Palagi ko to nakikita sa'yo eh. Baka parang may tao kasi, may taong galit sa'yo eh. Or naiinggit, galit, or naiinggit siya. Yun. So, nakita ko dito. Opportunity mo, yun, meron ka daw mga bagay o situation na i-pursue mo this time, pero, magiging, ano lang, mag-wait ka lang daw doon sa bagay na yun. So, nakikita ko dito. Kasi, ang nakikita ko sa kanya, hindi pa siya mangyayari, it's more stagnant pa yun eh. Kahit bigyan mo siya ng, pero okay lang, bigyan mo ng effort. At least, binibigyan mo ng effort, diba? Kasi, mangyayari at mangyayari. Yun, ang bagay na yun. Sa ngayon, medyo magulo pa kasi. Sa nakikita ko, hindi pa siya magsasucess this time. Kaya, it's more on stagnant. Kung ano yung gusto mong mangyari o i-pursue na isang bagay or project man yan, ano ba to? Travel man yan, kahit anong plano man yan na gusto mo i-pursue, medyo stagnant ma siya pero magaganap daw siya. Sa nakikita ko dito. Kasi may mga manifestation ka rin na nakikita ko na medyo hindi pa siya agad darating eh. Sa iba sa inyo ha.
There's a new beginning akong nakikita sa'yo, kaso may sadness din ako nakikita sa'yo. May mga failure, situation, or regret, or isolation ako nakikita. Sana hindi lahat, no? So, iba dito, work related or kapatid. Pwede rin karelasyon. Sino kaya yung nagbo-black magic sa'yo? Palagi ko siya nakikita sa'yo eh. Universe, anong maia-advise mo? Okay, ang advice sa'yo, as long as nagpo-focus ka sa mga gusto mong action ng this time, sa nakikita ko dito, magiging okay naman siya dito. You need to focus lang daw and control, and kailangan sa'yo is lakas ng loob, katapangan, tibay, katatagan. Magkakaroon lang din kasi ngayon ng delay and cancel kasi sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong maganap o mangyari sa buhay mo. Yan, or may mga out of control, or may mga, siguro there's a bad timing na hindi pa pwedeng mangganap yun, o mangyari yun, o ma-achieve mo yun. Pero mag-focus ka pa rin. It's more on patient, ang sinasabi dito. Mag-patient ka lang ng mahabang mahaba. Yan, and nandito yung situation kasi may mga sitwasyon na pwede siyang mag-slow or stagnant kasi. Law of movement itong nakikita ko dito. No? Kasi pag pinush mo siya, pag pinush forward mo siya at ipinursige mo yung bagay na yun, pwede yun na hindi mag-success. Kaya slow lang. No, i-slow mo lang, maging patient ka lang. Kumbaga ano lang siya, hayaan mo yung process ni universe na gawin niya yun sa'yo. Kasi pag pinagpilitan mo, iyon yung hindi ikakasuccess ng bagay na yun. Yun. So, nakita ko dito. Sa ngayon, hindi pa siya. Yung iba sa inyo, may mga hindi kayo nasasabi, ano? May mga gusto kayong sabihin, kinikim-kimi lang, hindi yung sinasabi. Yan. Parang, ay, hindi ko na lang sasabihin. Hanggang sa makalimutan nyo na, hindi nyo na nasabi. Mga ganun. Alam mo, sa kapatid mo, sa karelasyon mo, ganun. Hanggang sa magkalimutan na. Yung mga ganun. Ganun. Ano ka, less talk ka, kumbaga. Yun. Arigato namaste, God bless.